Napakagandang balita ang nasagap natin ngayong gabi. Dahil ibinalita sa mga media station na itong si Kibuloy, tukoy na ng PNP kung saan nagtatago. Sa katunayan, hinahanap na nila itong si Kibuloy dahil natuntun na nasa ilalim lang pala ng Kingdom of Jesus Christ ito nagtatago. Nasa underground. Ngayon, hinahanap na lamang nila yung daanan papunta sa ilalim para tuluyang mahuli itong si Kibuloy. Yan ang napakagandang balita dyan. High-tech din yung mga pulis natin, no? Kasi meron silang ginagamit eh. Yung pandetect ng puso, di ba? Pag tumitibok yung puso mo, madidetect. Ngayon, tinatapat nila sa lupa yun. Kapag nakita nila may tumitibok, ibig sabihin may tao sa ilalim ng lupa na buhay. O, di ba? Talagang hindi pa man nahuli itong si Kibuloy, binabati na natin itong mga kapulisan natin sa tapat nilang trabaho, sa tapat nilang pagsiservisyo sa mga tao. Diba? Kasi kapag nahuli nila itong si Kibuloy, tagumpay ng Pilipinas to. Tagumpay ito ng Pilipino kapag tuluyang mahuli ito si Kibuloy. Kasi dito talaga natin makikita na walang mahirap, walang mayaman sa batas natin. Basta may kasalanan ka, di ba? Dapat magbayad ka. Kapag may ginawa kang masama, dapat pagdusahan mo sa kulungan. Dito sa bansa natin, kapag may pera ka, talagang lamang na lamang ka. Gaya na lamang ni Alice Guo na nakatakas na, di ba? Pero etong si Kibuloy, ito talaga yung ebidensya na walang mahirap, walang mayaman sa batas natin. Di ba? Ngayon, ang sabi ng PNP ni General Torre, hindi na raw magtatagal at mahuhuli na nila itong si Kibuloy, which is napakaganda po talaga niyan. Kung makikita niyo yung mga comment doon sa mga post ng mga TV station, sa vlog, sa balita nila na yon, kung makikita niyo yung mga comment, lahat positive. Lahat nagagalak at natutuwa dahil natukoy na si Kibuloy nandoon lang pala sa KOJC underground. Di ba? Matindi rin si Kibuloy, no? Palibasa kasi may pera, nakapagpagawa ng underground. At least hindi niya ginaya si Guo na tumakas na lamang at pumuntang China. Etong si Kibuloy, di ba? Talagang nandito pa rin sa Pilipinas, hindi umalis na bansa, which is maganda rin naman yun, at least kahit paano. Pagbabayaran niya yung mga kasalanan na sinasabi nilang inimbento para ikaso sa kanya. Kung ako dito kay Kibuloy, dapat talaga sumuko na to di ba? Para maipagtanggol niya yung sarili niya sa buong mundo. Para malinis na yung pangalan niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, parang si Leila de Lima, di ba? Sabi ni Leila de Lima, wala siyang kasalanan, kaya nagpakulong siya. O anong nangyari? Di na-absuelto siya. Di ba? Si Leila de Lima, kahit sino kaya niyang tingnan ng harap-harapan kasi napatunayan niyang wala siyang kasalanan kahit na nakulong siya. Pero itong si Kibuloy walang bayag. Di ba? Duwag. Di ba? Duwag si Kibuloy. Hindi niya hinaharap yung mga inaakusa sa kanya. Sabi niya hindi totoo. Kung hindi totoo, harapin niya. Kasi kayang-kaya nilang patunayan yan. Sabi nila magaling yung abogado. Tinitingnan ko yung abogado, parang magaling lang magsinungaling. Di ba? Parang papulpul-pul din yung abogado ni Kibuloy. Di ba? Papulpul-pul din Pag magsasagot-sagot, halata talaga, tsamba-tsamba lang Kaya yung kliyente niya, patago-tago na lang. Di ba? Ngayon, para rito ay Kibuloy, harapin niya na lang. Harapin niya yung kaso niya. Patunayan niya. Patunayan niya na yung mga kaso sa kanya, talagang inimbento lang. Patunayan niya na wala siyang kasalanan, wala siyang nirape, wala siyang minolestyan na kababaihan. Di ba? Pagkakataon niya na to kapag nahuli siya. Kasi lilitisin na siya. Ang problema kasi dito kay Kibuloy, puro lang to salita Dati sinasabi niya, wag kayo sa Kongreso mag-hearing. Kasi trial by publicity yan. Magsampa kayo ng kaso. Haharapin ko kayo sa husgado. Nung nagsampa ng kaso, natalo siya sa kaso, ayun, nagtago na. Di ba? Ayan ba yung anak ng Diyos nagtatago? Kapag anak ka ng Diyos,
handa mong harapin ang lahat ng suliranin sa buhay mo. Di ba? Kapag anak ka ng Diyos, wala kang kinatatakutan kahit kamatayan, kahit kulungan pa yan kung anak ka ng Diyos. Di ba? Pero pag peke ka, pag bulaan kang propeta, di ba? Magtatago ka. Di ba? Kung peke ka na anak ng Diyos, kung bulaan ka, di ba? Hindi mo kayang harapin yung mga kasalanan mo. Hindi gaya ni Hesukristo na totoong anak ng Diyos, kaya kahit wala siyang kasalanan, nagpapako sa krus at namatay. Eto si Kibuloy, sinasabi niya wala raw sa kasalanan pero nagtatago naman. Ayaw niyang patunayan yung sarili niya na wala siyang kasalanan. Diba? Ang problema lang nito, itong mga membro ni Kibuloy, talagang nababahala na kasi yung anak ng Diyos na pastor nila, malapit nang maaresto. Ha? O ngayon, naabangan na lamang natin yan, yung sinabi ni General Torre na malapit-lapit na nila makuha itong si Kibuloy kasi tinutuntun na lamang nila yung daanan papunta sa ilalim sa underground. O, di ba?